7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pa-8 na pinuntahan. Ilan po ang last, boss? This will be the last office. Kasi, very clear kompletong documents. Lahat ng sinasabi ni tatay, may patunay. Ibig sabihin, wala talagang problema doon sa sasakyan. Wala talaga. Ay, kuya. Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Ang misis ko. Ay, good afternoon po. Good afternoon. Turn na lang. Tayo, dito tayo. Halika. Brother, nandito ako sa church. Asan ka? Saan? Tapos, brother, may isa pa akong concern sa'yo. Meron ditong senior citizen from Bulacan. Alam mo yung Volkswagen na kotse? Yes. May old paper sila, tapos nagdaan na yan sa motor vehicle inspection, tatay, ano? Opo. In other words, as far as documents are concerned, kompleto. Tatay, anong year model po niyan? 1972 po. 1972. As regular vehicle. Kasi ano to, pasado na sa Motor Vehicle Inspection Center Tapos, nandito yung old papers. Kasi si tatay napilitang pumunta sa office ko dahil ang dami na niyang pinuntahan district offices, walang nag-entertain sa kanya. Brother, hintayin ko dito sa chapel. Okay, bye-bye. Opo. Ito yung kanyang documents. Makikita mo dyan na dating rehistrado yan. Sir, pina-storage ko lang yung yung registro at Ah. saka yung plaka. Bakit mo pina-storage? Paano nag-upload po ako, nag-OFW ako. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage niya. Ngayon, gusto na niyang ipa-restore yung registration, kompleto ng documents with Inspection po. Private Vehicle Inspection Center. Motor Vehicle Inspection. Kompleto. Ang gusto ni tatay, ma-restore yung registration. Tatay, nasan yung patunay dito na pina-storage mo? Ito po yung original. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage kasi OFW. Very valid. Oo. Tatay, nasan yung sa inspection center? Ito, sir. Yan, yung sa PMBIC, ano? Yes, sir. So, kompleto siya. Kaya pala nakat yung registration, hindi siya expired. Install. Voluntarily, dineclare niya na naka-storage, hindi ginagamit, no? Kaya nakat. Now, gusto ni tatay ipa-restore. Unfortunately, walang district office ng LTO na mag-entertain sa kanya. Kaya kami pumunta dito. Ito yung pinag-usapan namin ni Executive Director. Kung kunin ko po muna, ipasok ko lang muna sa loob. Okay, please. Balikan ko kayo kung... Sige, hintay namin. Opo. Upo ka, tatay. Sir, yung kasi last na nakausap ko, tinanong ko siya dahil yung file ko daw baka hindi na makita. Tinanong ko kung ano ang ibang paraan para yan yung Marehistro. ma-register. Binigyan niya po ako ng mga i-produce. Ipinroduce ko naman. Nandun po yung inspection at saka yung last certified true copy. Tapos hindi pa rin naayos. Hindi pa rin. Brother Matt, kung ang bawat nakaposisyon sa gobyerno naiintindihan yung sinasabing public service, wala namang problema Ito pa lang kay tatay na kotse, model 1972. Nung siya ay OFW, dineclare niya sa LTO, in-apply niyang storage. Ngayon, gusto ni tatay i-restore, ibalik yung rehistro. So, legally speaking, dapat marehistro. And pasado siya sa inspection. Ibig sabihin, roadworthy. Kompleto lahat. No? So, si tatay kaya pumunta sa ating opisina
Marami ng distrito siyang pinuntahan, walang mag-entertain sa kanya. Kaya napilitan tayo, idulog natin dito sa central office. Opo ka tatay, hintay natin. 7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Alam mo, isang problema talaga. Kung ang mga nasa posisyon may dedikasyon sa public service, hindi na kailangan si tatay makaabot sa opisina natin. No? Eh katulad doon, tatay, ang daming operator ng bus, ang daming drivers, ilang months na, gutom na, mali ang huli. Eh nagko-contest, hindi nila malaman kung kailan may schedule ang hearing. Nagkaroon ng schedule, sa madaling salita, inalalaya natin at naipakita natin sa LTO na may mali doon sa panghuli. Mag-iisang linggo na, hindi pa lumalabas ang resolution. Kahapon, na permanent resolution, sinabihan ko yung operator na dapat na-release na kaninang umaga, alas 2 na, hindi pa nare-release. Ibig sabihin, kahit hindi ako mahilig mag-isip ng masama, gusto kong isipin na naghihintay ng lagay para ma-release. Walang dahilan eh. Anyway, alam nyo, lahat may hangganan eh. Yung masasama, may hangganan yan. Bakit sila, hindi lahat, nahihirapang gumawa ng tama, no? Kaya tatay, may advocacy kami. Yung aming opisina, 24 oras bukas. Para sa mga humihingi ng tulong. Kasi, talagang pag walang tutulong sa inyo, duduguin ka eh. Kung si tatay naman ay corrupt, isang office lang, tapos na yan. Kung si tatay ay corrupt, at nagtanong, sir, magkano ba? Tapos na yan. Ay mabuti, si tatay, kahit nahihirapan sa sitwasyon, pati si nanay, hindi nakakaisip magsuhol. Kasi pagka nagsuhol ka, nanay, tatay, corrupt ka din eh. So, hintayin po natin, no? Dito, tatay, mainit dyan. Meron lang po ako sasabihin sa inyo. Ano yun? Medyo, alam ko, busy kayo. Yung kalusugan nyo, ingatan nyo. Ay, opo, tay. Marami ang nag-aantay pang matutulungan kayo. Ay, opo. Kailangan ng tulong. Ay, okay, tay. Upo ka, tatay. Nanay, upo ka. Hintay natin si Atty. Lance. Upo kayo. Sumisingit, pagod nararamdaman, ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ang pagkain sa bisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging Si nanay 73, si tatay 78 years old. ang lakas pa. Nakakapag-asikaso pa ng rehistro. Sige. Galing ko mga matalas, buti nakita ko ngayon. Ito na ito. Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Thank you po, sir. Okay. Salamat po. Ano lahat mo? Ayos. Mag-abroad ka. Lalo po, Middle East. Nagbabalak po. Ingat, ingat. May pagkakataon din na tila naaapi. Mga tama na katwiran ay naiisip.
sa brother. pagkain ng pamilya at iba pa sanang gastusin sa tahanan. Hintay lang natin, nanay, Wala pa yung ngayon. si Atty. Alam ko Dan. na kung sinong dapat takbuhan, Nanay, sinong dapat kong tawagan na pwede muna kong kayo. sandalan. Isang tao na kayang ipagtanggol Kapag ng dumating sino man. tatay yung Basta si nasa Atty. tama Dan, ka, handa ka niya na kampihan. pakisabi, nandun Ipaglalaban kami ng sa kabilang karapatan office. bilang Alam isang niya po yun. malayang mamamayan sa May kausap bansang lang kami doong mga tinutungtungan. bus Ito'y rider munting at saka panawagan sa bus operator. kinauukulan. Kulang. Pakinggan mga Gusto niyo hinaing tubig? wag binibingihan. Yan. Hindi, sige na. Huwag na, huwag na. Brother, hello. Brother, anong findings? Opo. Kung ito kasi, yung file niya kasi is nagpa-storage siya 2,000. Okay. Okay. Ngayon, nagpa-storage siya sa Malolos. Tapos yung mother file niya dito sa is okay. So ngayon, per checking, kailangan ng data tape on. Kailangan i-encode ulit lahat ng information nito para mapasok dun sa Sinong system gagawa? namin. Si is ang gagawa. Sino? Sa LTO is. Di ba ito yon? Hindi. Sa ano to, sa balik-balik to yung LTO na. Nandun kasi mother file niya. Ganito, ano? Si kuya, si tatay, 7 distrito na ang pinuntahan. Okay? Binabanggit ko sa iyo, brother, hindi para sisihin ka. Kasi wala ka namang alam doon sa nangyari yon. Ang request ko na lang sana, kung po pwede, considering na central office ito, at si tatay ay 78 years old na, siguro, if I may suggest, i-receive nyo yung documents, kayo nang mag-usap doon sa baba. Kung yun na pong napag-usapan namin, binigay ko na rin sa kanila yung number ko. So, kayo nang mag-uusap sa baba? Yes. Kasi iimbestigahan ko rin. Kasi yung sinasabi ko na data take on, apparently, ginawa na rin pala ni tatay yun. Pero wala pa rin ano. So, kaya sabi ko sa kanya, iwan niya sa amin to para maimbestigahan ko ano nangyari. Bakit hindi pa rin natatapos kung nagawa na yung process for the data take on. So, Yes. para from there, makapag-pick up kami kung ano yung dapat gawin. Yes. So, in other words, kayo na ang tutulong kay tatay? Yes. Binigay ko na po sa kanila yung number ko. Tapos, kinuha ko na rin yung number nila. Ang special request ko lang, attorney, brother, andyan lahat yung documents. Ikaw nang bala, baka may mawala, tapos sasabihin ng lower office, kulang. Kawawa naman si tatay. Ipagtiwala na lang namin sa iyo yun. Hindi, i-photocopy na lang namin sa taas yan. Sa taas. Ay, tatay. Sir, Pa-photocopy Tatay, na lang excuse. namin. Yung walang photocopy, sabi ni attorney, yes, sir. mag-photocopy kayo sa taas. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Baka may stop ka, ma-assist sila ng grab taxi. Hindi. Saan kayo mauwi, tatay? Hindi na po, hindi Ipaano na po. natin? lang po. Pa-assist mo na lang. Sir, naku, hindi na po. Nakitulong na po. Hindi, ipa-assist mo na lang. Saan nga tatay kayo nauwi? Sir, Hindi, saan kayo umuwi? Bulacan po. Brother, pa-assist mo na lang yung sukle. Bigay mo na lang. Kung sila na po umawak ng... Hawakan nyo. Nanay, magagalit ako sa inyo. marami na po ngayon. Hindi. Pwede na po Okay. kami sumakay dyan yung boss. Hindi. Kukuha na lang ng yan yung pera. Tatay, hayaan mo na. I-assist kayo ni attorney, kumuha ng grab taxi. Kung anong address ninyo. Thank you po. Thank you po. Pa-assist na lang, may, Opo, yes. may lakad pa ako eh. Kung okay na rin doon, natawag ko na kay Director Steve yan. Yan. Sino ang bahala doon? Okay na yan, okay na. Sensya ka na, lagari ka. Yes, okay lang po. Thank you po. Sige tatay, at ako'y may lakad pa. Sasama kayo kay attorney dahil magpapaserox. Opo. Akyat Brother. muna tayo. Dami ko ng atraso sa iyo. Wala po ah. yun, Kong. Pagkano punta niyo ng Kodo? Yes. Thank you. Ano pang matulong? Okay, sige. Thank you. Thank you. Bye-bye. Nanay, kumusta? Ingat po kayo. Sa NCR. Ingat kayo. Kayo din po. Eh, sir, pwede pa. Sige. Thumbs up yan, thumbs up. Yan. Thank you, sir. Kong. Ako yan. Sige, nanay. So, sa NCR meron tayo. Nag-abot tayo Nanay. kasi dati sa NCR. Thumbs up, nanay. Naku, ang pangit ko lang. Pasensya. No, na. no. Thank you. Nanay, ingat. Opo, kayo din Ingat po, ingat po. Bye-bye, bye-bye. Pinapanood ko yung Congress. Ingat po kayo. Bye-bye.
Brother, tatay, Maraming po salamat. mo-monitor yan ha. Hindi, mag-taxi na lang kayo. Ingat po kayo. Mag-taxi na lang tayo para relax kayo. At yan, mabilis maayos yan. Sila nang mag-aasikaso. Ano po? Salamat po. Okay, tatay. Salamat. Okay po. Ingat. Nasa si nanay? Sumama po kay Tony. Ay, sundan mo na lang doon. Kami nang bahala. Ingat po. Hello. Excited. Si Ma'am Che. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, tinulungan po kami ni Ma'am. Ano nang balita? Tapos na po. Wow naman. Ito si Ma'am Che. Ayam ka na nang ayoko. Gusto ko ipakilala. Boss, wag. Sige. Magagalit mga gulang ko niyan. Sige. Oh. Si Eddie. Wala. Nasa ano sila, may meeting, boss. Tulong niya is 5 minutes matapos. 5 minutes? Oo naman. Sir, wala pa yata. Hindi. First step, in-encode. No, tapos na. Hindi na take. Di ba? Second, Wala na. emission test. Yes, sir. No. Yes, sir. Oo. Alam ni Ma'am Che yung kwento ng kotse mo. Ito kasi, OFW. Tama? Yes, sir. Dahil siya ay law-abiding citizen, yung kanyang kotse, para bang ipina-storage niya, sinubmit yung ORCR, na ibig sabihin, LTO, hindi ko ito gagamitin, hindi ko marirenew reso, i-storage natin. Tama po. Yes, sir. Then after ilang years, tatay? Sir, 20 years. After 20 years, Yeah. Nakita Up- namin 20 years. after 20 years, andito na siya sa Pinas, Oo. may sentimental may sentimental value. Siyempre, gusto mo legally magamit. Siguro hindi alam ni Ma'am Che. Yes, sir. 7 LTO district offices. Maraming, sir. Nakita ko. Saan mo nakita? Hindi na mag-aralan ko yung papel niya. Tinulungan ko rin si Atty. Lance. Masyado. Oo. Nagtulungan kami ni Atty. Lance. Nakita ko nga po na maraming pinuntahang LTO. Oo. 7 Pero- LTO district Mendo, offices. PUVRC, Diliman, Marilao. Tapos meron pa, Kabanatuan, Nueva Basta may Nueva Ecija pa ata. Paano mo nalaman? Saan pinag-aralan ko yung papel? Bakit bawat punta mo may Sir, engagement? Iba-iba kasi, sir, yes, sir. iba-iba. May notification. Mayroon pong mga date na Grabe. Release namin, sir. Hmm. Tapos, kasi ang unang-unang titignan dyan is yung file number. Yung pinaka-mother file nung sasakyan kung saan siya nag-originate. Sila kasi ang mag-i-initiate ng take-on. Yun nga si Manila East. Madam, sa ngalan lang ng public service, si tatay, makikita mo, law-abiding citizen, di ba? After 20 years, gusto niyang maparehistro uli. Opo. Nagko-comply siya, ipina-test niya, pina-inspect niya yung unit, Yan, opo. and still, roadworthy pa rin. Kasi na-preserve niya eh. Opo. Ang tanong ko, Madam Che, dahil 7 LTO offices pinuntahan niya, and dahil na-prostrate siya, walang nag-attempt tumulong sa kanya, kaya naisipan niya, lumapit sa aming office. And upon our evaluation, nakita namin legally, pwedeng marehistro ulit, di ba? Basta iti-take on siya sa Yes. At siyempre, hindi naman yung kami tutulungan kung talagang hindi pwede. Opo. And ito ang result, Yes, okay na. na legally pwedeng marehistro uli. Ang nakikita ko, may mali. Kasi doon sa 7 district offices, kahit isa walang nag-attempt na siya ay tulungan. Pero dito sa LTO Central Office, with the help of Attorney Lance and Executive Director Attorney Greg Pua, and of course, the ASEC. Kaya ASEC naman kasi, basta tama, walang problema.
No question asked. So, yun yung isang gusto nating may correct. Dapat wala ng Congressman Busita na e-epal. Hindi na kailangan lalapit kay Executive Director. Hindi na kailangan lalapit sa LTO Chief. Especially katulad ni Kuya, OFW, senior citizen. No? Pero, hindi ko alam Iko-consult ko sa lawyer kung tama ba na susulat ako kay ASEC on behalf of Kuya, asking ASEC to explain kung sino yung pagpaliwanagin lahat ng district offices. Imagine, kung ang isa sa district offices may malasakit, alam yung tamang public service. Kasi pag nasa position ka, dapat medyo makulit ka in the sense na, tatay, bakit ba ito? Ang tagal-tagal na, hindi na-reso. Ay ma'am, yan po kasi in-apply ko ng storage dahil nang hindi ko maasikaso. Ako po kasi OFW. So at least kung medyo makulit, nalaman si tatay ay more than 20 years OFW, sabi nga, bayaning Pilipino, no? Tapos ay senior citizen, doon pa lang may merits na na kumbaga kung ikaw ay tamad, kahit papano, dating OFW, tapos senior citizen, may interest kang tumulong. So, imagine, nakapito silang units, office, pero ang recommendation ni Madam Che, wag ko na lang balikan yung 7 district offices. Sobrang bait mo naman. O, ganito na lang. Hindi naman tayo magkakaaway. Kapag may kapareho ni tatay, senior citizen, lalo pa kung OFW, no? Pag naulit pa, magsampa na kami ng kaso talaga. Tama po ba? Hindi, I am not saying mas magaling ako kay Madam Che. Kasi, kahit ayaw ni tatay at ni nanay, pwede akong magsampa ng kaso administratively. Iba kasi, Madam Che, yung kasong kriminal at saka administrative case. Kasi nanay, pag kasong kriminal, pag ikaw ang biktima, ikaw ang magsasampa. Hindi pwede ako. Pero pagka criminal case, ang mahalaga sa akin, ebidensya. Pwede akong mag-file ng complaint administratively. Kasi ang interest natin, yung taong bayan at saka interest ng LTO. Kasi katulad nito, hindi alam ni ASEC, may nangyayari palang ganon. Ay di ang sama ng impact against LTO. Dapat sana hindi. Pero dahil mabait si Ma'am Che, Brother Matt, with respect to tatay, i-absolto na natin yung 7 district offices na pinuntahan mo. Ano? With the warning na kapag naulit yung ganitong insidente, hindi ka na pwedeng makiusap sa akin. Tama? Magsasampa na tayo ng kaso. Administratibo. No? Si tatay pa naman, itang-kita mo, more than 20 years. Si tatay tsaka si nanay Pero alam mo, hulog ng langit si tatay. Why? Nagsumbong siya sa ating opisina, na-action na natin, lumapit tayo sa LTO Chief tsaka sa Executive Director with the help of Attorney Lance and Madam Che. Magsisilbing warning ito sa iba na LTO district offices na hindi ginagampanan ng tama ang trabaho. Agree? O, sige. Salamat. Thank you, boss. Okay. So, masaya ka na, tatay? Yes, sir. Yes, sir. Magagamit mo na ang iyong
Volkswagen. Beetle. Okay, sir. Mm. Thank you, sir. Model 72. 72. Ilang years old na siya ngayon? 52. 52 years nga. Ano na siya? Tawag doon? Golden. Madam Che, ilang taon ka na? Secret. Secret. Ito, brother, ilang taon ka na? 54. Okay, edad ni Kuya. 54. Yung sasakyan, kuya, yung Volkswagen ni kuya, 52 years old na. Oh, I May like sentimental value. Ikaw ay yun. 54. Mas matanda ng 2 years na. 2 years. Ikaw. Tama ba? Oo, 2 years to. 2 years old ka nung nabili niya yung Volkswagen. Sir, bigay lang. Bigay lang po, hindi ko binili. Bigay. Natakot siyang magkakaso eh. No? Sinong nagbigay sa'yo? Baka meron pa. Carlo. Yung Volkswagen ni Kuya, 52 years old. Pero Oo. gumagana. Pero dahil na-preserve ng maayos at isinorender ni tatay 20 years ago yung ORCR, kaya legally hindi niya ginamit yun, naka-preserve. Tapos ipina-emission test, pina-inspect, roadworthy pa rin. Kaya eto, naka-restore na naman. Galing. Pero hindi pa sinasabi ni tatay kung sinong nagbigay, baka meron pa. Tatay, ibulong mo sa akin. Bulong mo. Sir, yung kapatid ko. Kapatid mo, buhay pa yung kapatid mo? 92. 92 years old. Ang kapatid niya. Ikaw, ilang taon na tatay? 78. 78. Na-high moral ako kay tatay kasi 78 years old. And ito, sasabihin ko na yung sikreto ko. 58 years old ako, si tatay 78. Ibig sabihin, kung loloobin ng Diyos, may 20 years pa akong maglilingkod sa taong bayan. Sir, hindi lang ganun katagal. Mas matagal pa doon. Ba, miri pa si tatay, oh. Di ba? Oh. Ay kung magtiwala sa atin ng taong bayan, magsenador tayo. May 3 terms akong magsisenador. No? Number 1. Grabe. Number 1. Ano? Sir, Number 1. So, sa ngalan po ni tatay, more than 20 years sa ibang bansa, kami po ay nagpapasalamat kay LTO Chief, Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza, and kay Executive Director Attorney Greg Pua, and yung kanyang assistant Attorney Lance Tan. Memorize ko. And of course, nandito si Ma'am Che. Ayaw ipakita yung kanyang beauty. Oo. At meron po tayong verbal arrangement or agreement ba yun? Kay Ma'am Che. Hello? Wala akong kinalaman dyan. Ayaw niya na Ayaw padamay. ayaw niyang mag-file tayo ng complaint against 7 district officer. Kasi, bakit district officer? May tinatawag na command responsibility. Yung mali nung tao niya, mali niya yun eh. No? Pero okay na rin yun kasi hindi naman ang purpose natin walang yain o abusuhin ang kapwa. Yung gusto natin ay yung mali may tama. So, Carlo, ang ano lang natin, sana wag nang maulit pa. Para pag naulit pa na yung OFW, especially senior citizen, hindi bigyan ng tamang serbisyo, mag-file tayo ng complaint. No? Oo. Para wag nang maulit pa. So, tatay, salamat po ng marami. parang awarding ng... Yan. Ayan. Sige pa. Yan. Hindi, nanay, dito ka sa tabi namin.
Di ba, isang picture nyo lang po, kayong dalawa lang po ni tatay. Hindi, kami tatlo. Okay po. Oo, parang awarding ceremony ito eh. Okay po. 1, 2, 3. Isa po. 1, 2, 3. Okay. Wala si Asek eh, dapat kasama natin siya eh. Dumanaw sa tapat ng office niya, wala. Ay si Ma'am Che, ayaw naman niyang umextra. Apo. Baka daw siya ay ma-discover ng Regal Films. Cinemax daw, sir. Di ba? Oo. So yan, tatay. Oh, masaya ka na niyan. Opo, maraming po salamat. Maraming po salamat. At sinong magmamaneho niyan, tatay? Eh, yung pong anak ko, Ilang taon siya? 40 na po yun eh. Grabe. Tatay, curious lang ako. Anong kulay ng Volkswagen mo? Gray po. Gray. Gray. Ang ganda niyan, ito kasing Volkswagen, pag dumadaan sa kalsada, hindi ko alam kung saan na nakuha nung mga bata yung gimmick na pag dumaan na tayo tapos sumasaludo. Alam mo yon? Ewan ko. Kasi may uncle ako na si Tito Oji. Pag nakakasakay ako sa Volkswagen niya, nag-a-attention yung mga bata. Sumasaludo. Bakit binibig ka na? Nanay, may picture ka dyan ng... Ay, ito. Yan po. Yan po. Sure niya. Makikita mo... Original ano ba yan? Makikita mo... Huwag mo na ipakita si Madam. Madam, makikita mo na talagang kahit ikaw, kahit hindi mo matest, i-approve mo. Makikita mo na talagang na-preserve, no? No? O, kita mo talagang... Makikita natin, yan, oh. Makikita natin na talagang na-preserve. Sige. Tatay, congratulations. Ma'am Che, pakisabi kay Executive Director. Galing. Malaman ng tiyan, bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Carlo, ilang taon ka na? Buhay makipagsapalaran. Mas matanda pa sa'yo ng 11 years old. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling, tila pa natatapakan ng karapatan sa para sa bayan. Sana'y nararanasan, di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan. Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Carlo, bitbitin mo yung bag ni tatay. Pag may nakita kang senior citizen, may bitbit, ipagdadala mo. No? Santa Maria, pagka tatay, niloob ng Diyos at nasuporta ng taong bayan, nagsinagara ako, papasyal ako sa iyo. Papapicture tayo sa loob ng Volkswagen. No? Dulot ay kalituhan, kaya't laging nauuwi sa pagpataw ng multa na may Si tatay, pag pumupunta kayo dito, nagkukumit kayo. gawin pa nila perang dapat sa pagkain ng pamilya at iba. Saan? Sanang gastusin sa tahanan, minsa'y walang-wala pa ngayon. Alam ko na Tapos? kung sinong dapat takbuhan, sinong dapat kong tawagan na pwede kong sandalan. At isasabay na namin kayo. Ipagtanggol ang sino man. Isasabay na namin kayo, nanay. Bababa namin kayo sa sinasabi nyo. Ng karapatan bilang Sakayan. isang malayang mamamayan sa bansang tinutungtungan. Sa bus stop. Ito'y munting panawagan sa kinauulan. Congrats, ha? Pakinggan mga hinaing Kasi, kung binibingihan. Nararamdaman ko yung damdamin ni tatay. Yung sasakyan mo na iningatan mo.
Kasi pag hindi mo na-register yun, parang basura na eh. Tama po ba? Sayang. No? Hintayin natin si ano. Ibababa namin kayo sa sakayan. Yung pong ano, tawag to, naubos na yung aking ano, Sticker po. sticker. Bigyan ko po kayo. Ay, bibigyan po namin yan. Basta nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita. Nandiyan si Colonel Busita. Bilat sa init, minsa'y basa din